Okay, hello po sa lahat ng nanonood, especially sa mga teachers. So for this video po, ituturo ko lang yung simpleng paggawa ng animations na magagamit po natin sa mga storytelling or sa mga kwento po na i-share natin sa mga bata. So sa video po na to, ituturo ko po yung process, yung step by step kung paano po siya gawin, and then sa part ko po, bahala na po kayong mag-modify or mag-edit ng mga characters or objects na gagamitin nyo. Siyempre, depende po doon sa story na gusto nyong gawin. So, papakita ko lang po yung sample ng gagawin natin ngayon. Ito po siya. Ayan, so kung mapapansin nyo po, meron na po siyang movements, yung mga objects, pati po yung character natin. Ayan, so sa PowerPoint po, kaya po natin siyang gawin lahat. So, start na po natin. Paano po gawin ang animation na to? Ayan. So, syempre, mag-i-start po muna tayo sa bakanteng slide. So, mag-insert lang po ako dito ng new slide. Tapos, i-delete ko na rin po itong sample natin para totally start tayo sa 0. So, start ko po doon sa mga nakita nyo kaninang mga dahon. No? So, ang ginagawa lang po natin, syempre mag-i-insert muna tayo. Dito na rin po tayo kumuha sa mismong PowerPoint. So, kailangan po, kung gagamit kayo ng online pictures, connected kayo sa internet or naka-wifi po kayo. So, online pictures, yan. Para lang din po siyang Google, pero direct na po siyang magpapasok ng pictures sa PowerPoint po natin. So, pwede nyo i-type, Leap, Clip Art. Leap lang para isang dahon lang. So, pili kayo dyan. Ito naman, try natin tong isa na to. Tapos, click nyo siya and then insert. Tapos, wait nyo lang po mag-download. Automatic na siyang mapupunta dito. So, syempre, i-resize po natin. Para ma-resize siya, punta lang kayo dito sa corner. Tapos, drag nyo lang po siya. Depende kung anong size yung gusto nyo. So, ayan yung isa. Tapos, hanap pa tayo ng iba. Ganun lang din po. Insert, pictures, online pictures. And then, yan. Clip art lang ulit. Pag kasi clip art, ito yung mga parang cartoon yung dating niya. Ito naman. Insert lang din natin. Yan. Tapos, resize nyo lang po ulit. Ngayon, kung gusto nyo mapadali o mapabilis, pwede nyo naman siyang i-copy paste. Kung same lang naman yung dahon or object na gagamitin ninyo, pwede nyo siyang i-rotate. Depende sa pwesto nyo. Yan. Paano ko ginawa yun? Ulitin natin. Select nyo lang yung picture. Tapos, kapag nakabox na siyang ganyan, Control C, then Control V. Ayan, automatic na copy paste na siya. Tapos, pwesto na natin dito. Ayan. Ngayon, gusto mo siyang lagyan ng movements sa animation. Ito na po siya. Dito po yung animations. Click nyo muna yung isang picture and then animation. Tapos, add animation. Tapos, hanapin nyo lang po yung custom path. Ibig sabihin ng custom path, ikaw yung magko-customize mismo nung dadaanan niya. Marami pong choices dito. Pwede nyo rin siyang gamitin. Pero ito yung gagamitin ko para mas makapag-drawing ako katulad nito nung gusto kong dadaanan niya. Pwedeng wave. Ayan. Pag okay na, kung mapapansin nyo sumusunod yung guhit sa cursor, press nyo lang yung enter. Yun. Diba pinakita niya agad. Yan yung path niya. Tapos lagyan din natin tong iba. Same process lang din. Yan. Simula dito. Ito naman gusto ko pataas. Kaya yun yung maganda sa custom path. Mas masusunod mo yung gusto mo. Tapos enter lang ulit. Pag ito kinlik nyo sa iba, medyo magugulo yung path. Mag-iikot-ikot siya. Kaya pag okay na, enter nyo na agad. Yun. Next. Ayan. Same process lang din. Habang tumatagal kayong nagagawa ng ganito, mapapansin nyo, parang bumibilis na kayo. Ayan, tapos enter. Yun. So, meron na silang path
na dadaanan. Gagawin natin para magsabay-sabay sila. Punta kayo dito sa animation pane. Sa animation pane dyan, ine-edit or binubusisi yung mga animations bawat picture. Ngayon, kunyari gusto ko sabay-sabay itong aandar, i-control A mo lang. Punta ka muna dito Ayan, tapos select mo, control A. So, nakaselect na silang lahat. Ang isa-set natin, ito yung start. Kapag naka-on click yan, isa-isa lang sila. Hindi sila sabay-sabay. Pero kapag ginawa mong with previous, yan, pare-pare silang 0. Doon sila mag-i-start pare-parehas. Tapos lagyan natin ng konting delay. Yan. Ngayon naman sa duration, dito papasok yung tagal. Kung gaano katagal nag-e-effect yung bawat animation sa kanila. Pwedeng may mabilis, pwedeng may mabagal. Yan. Try nating tignan. Yun. So, kulang pa siya, no? Kasi, dadagdagan pa natin siya ng effects. Yung umiikot-ikot. Yan. So, click nyo lang ulit yung picture. Tapos, add animation. And then, ito yung spin. Ito siya. Ito yung dahon natin. Lalagyan natin ng another animation, yung spin. Yan. Ngayon, para sumabay yung spin na to, sa pag-andar ng mga dahon, ito yun yung spin. Ang kulay yellow. Click lang din natin to, yung start niya with previous. Para sabay siyang mangyayari. Tapos, lagyan din natin yung iba. Kung nabibilisan kayo sa video, pwede nyo pong i-pause. Tapos, i-try nyo muna sa laptop ninyo. Yan. Ganun lang din, paulit-ulit lang naman yung process. Yan. With previous lang din ulit. Lagyan natin ng spin din. Tapos, with previous. Yan. Tapos, pwede rin nating iba-ibahin yung speed ng pag-ikot ng mga dahon. Para mas may buhay. Yan. So, try natin tignan. Yun. Diba? Mas maganda na siyang tignan. Ulitin natin. Yan. Kung nabibilisan kayo masyado, pwede nating tagalan. Medyo mabagal lang yung andar niya. Yan. Ulitin natin. Ayan. Mas maganda to. Mas may buhay. Yan. So, okay na yung mga dahon natin. Tapos, X na natin muna to. Ngayon naman, maglalagay tayo ng background. So, yung background, ganun lang din ulit. Insert, tapos picture, and then, online pictures ulit. Tapos, search natin, animated, para kusa na siyang gumagalaw kahit wala ka nang ilagay na effects. Animated mountain. Yan, ito siya. Insert lang ulit. Tapos wait nyo lang. Yan. So, i-resize nyo na lang po siya para sumakto siya dun sa PowerPoint natin. Yan. Tapos, diba background siya? So, make sure na ang arrangement niya send nyo mabuti sa back para hindi niya matatakpan yung mga pictures natin. So, mamaya naman makikita natin kung may matatakpan yan. So, try natin ulit. Yun, nawala yung isa. Kasi nga, natatakpan siya ng background. Kulang pa, i-send to back na natin. Ulit. Yan, nakita na silang lahat. Yan, so, dagdagan na natin ng iba pang objects. Ngayon naman, maglalagay tayo ng puno dito. So, insert lang ulit, pictures, online pictures. Papakita ko rin yung iba palang pagpapasok ng picture. No? Hindi lang dito sa PowerPoint. Pwede rin kayong kumuha sa Google. Dito po. Ang itatype nyo lang dito, example yung puno. Dito tayo kumuha. GIF
3. Clip art. Yung mga code kasi may mga keyword na ginagamit lang para mas madali nyo mahanap yung gusto nyo. Again, yung GIF, ibig sabihin niya yung automatic nang gumagalaw. Yung clip art naman, medyo cartoon ang dating. Hanap tayo ng maganda. Ito, ang kaninang ginamit. Yan. So, right click nyo lang to and then copy. Tapos, balik sa PowerPoint. Yan. Resize nyo lang siya. Depende sa setup nyo. Yan. Play natin. Yan. Gumagalaw na siya. Yan yung GIF. Pero kung clip art lang yan, hindi siya gumagalaw. Walang movement pag pinaste mo siya. Tapos, last na. Dito na rin tayo kumuha sa Google. GIF boy walking. Hanap lang tayo ng marami pagpipilian dito. Yan. Ito yung kanina. Yan. So, GIF din siya. Pusa na siyang gumagalaw. Naglalakad. So, paste lang ulit natin dito. And kung mapapansin nyo, meron siyang white background. Ang technique lang dyan, kahit sa ang picture, para maalis yung background, punta kayo sa picture format, tapos color. Make sure na nakaselect yung picture, no? Tapos picture format, color, and then set transparent color. Tapos click nyo lang yung background niya. Diba ito yung white? Pag kinlik niya yan, wala na siyang background. Take note na gumagana lang tong technique na yun sa mga background na isa lang ang kulay. Kasi for example, meron siyang background na bahay. Kung saang kulay mo lang maklik, yun lang yung magiging transparent. Since puro white lang background niya, nung transparent natin, buong background na yung nawala. No? Kahit sa picture po, ganun lang ang technique. Medyo madali lang naman. So, ito na, gagamitan na natin siya ng animation. Lagay nyo muna siya dito sa labas para nakatago, patulad ng mga dahon. Tapos, lagyan natin siya ng, dito naman, kung straight line lang naman ang gusto, pwede namang, yan, lines na lang. Yun. So, makikita nyo, ang default niyan, pababa eh. Pero, pwede mo siyang ilipat-lipat. Ito yung kulay red. Yung kulay green, yung source, yung pagmumulan niya. Yung kulay red, yung pupuntahan niya. Kapag dito mo siya nilagay, diyan na siya mag-i-stop. Pero kapag nilampas mo, para siyang tuloy-tuloy na lumakad doon. Tapos, habaan natin yung duration. Siguro mga 8 seconds. Yan. Tapos, try na natin. Yun. So, yun lang po. Ganun lang po siya kadali. Depende na lang siya sa dami ng pages or mga sceneries, mga eksena sa story na gagamitin nyo. Pero pare-pares lang po siya ng process na gagamitin. Again, ang mga keywords po kapag nagsa-search, yung GIF, pati yung word na clip art. Para automatic mga cartoons na images na yung lalabas. So, ito pong PowerPoint na to, isa-save ko na lang din to sa video description kung gusto niyo siyang i-download. Meron ding link doon ng iba pang mga tutorials sa paggawa ng video lessons and mostly paggamit ng PowerPoint. So, sana po makatulong sa inyo to. Pwede nyo pong i-share sa mga co-teachers kung sakali pong gusto din nilang gamitin. Again, salamat po.